Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good evening sa inyong lahat. Good day mga ka-airsoft. Hello po sa inyong lahat. Good day po mga ka-bigman. Okay? Mga ka-airsoft, mga ka-bigman, ngayon po is isa na namang episode. Special to kasi this is our 70, no? Pang 70 na episode ng ating kwentuhan session at tanungan portion. Dito sa kwentuhan session at tanungan portion, nagaganap ang mga pag-uusap na gagawin natin na dalawa na harapan. No? Dito, sinasagot natin yung commonly, frequently asked question ng ating mga ka-airsoft regarding on our hobby, airsoft hobby. Okay, no? Dito, mga ka-airsoft, kung meron kang katanungan, pwede mong i-ano sa akin, pwede mo sa akin ibato. Kung meron kang bagay na gusto mong malaman, pwede mo sa aking ibato, no? Dito, sasagutin natin lahat yan. Sasagutin natin ng kompletong detalye. Okay? Kaya, ano pang ginagawa ninyo mga airsoft? Siyempre, isipin nyo na kung ano yung mga tanong na gusto nyong sagutin ko. Sasagutin natin yan on the spot. Walang edit, walang cut, walang binabasa. Lahat, purely kung ano yung nararanasan, kung ano yung na-experience natin. Okay? Dami nitong tanong, sana kayanin natin. Dami okay tignan nyo 3 page to, ayan, 1, 2, and 3. Grabe, di ba? Ang daming tanong, no? Okay. Kaya, simulan na muna natin to, no? Okay, habang inaantay natin ang ating mga airsoft, yan, simulan natin, okay? Legal po bang i-travel ang airsoft from province to province via ship or via ship and plane? Paki-explain. Okay. Galing kay Sir James of Marinduque, no? Ang tanong niya, legal po bang i-travel ang airsoft, no? Yes, legal i-travel ang airsoft. Okay? It's just that when you are traveling, make sure na naka-conceal, naka-gun bag. Hindi mo siya pwedeng i-travel nang ibabalot mo lang sa tela, hindi mo siya pwedeng i-travel nang ilalagay mo lang sa bulsa, hindi mo siya pwedeng i-travel nang ilalagay mo lang sa belt bag mo, hindi pwede 'yon. Okay? Kailangan naka-conceal, naka-gun bag siya, meron siyang sariling gun bag din, syempre nakabalot, ganun, no? Tatandaan niyo mga airsoft kung paano natin itinitreat yung live, kung paano natin itinitreat yung tunay na baril, ganun din ang pag-treat natin sa airsoft natin. Hindi siya pwede na basta-basta lang. Okay? Ngayon, ita-travel mo land, nasa sasakyan, okay lang yun. Basta kailangan make sure na nakabalot. Okay, naka-gun bag, then nakabalot, no? Okay lang yun. Ngayon, syempre, may mga exemption pa rin to that, di ba? Pwede mo siyang i-travel hanggat walang gun ban, di ba? Pag during the gun ban, hindi ko rin nire-recommend na i-travel mo kasi depende yan kung paano mo dadalhin yung sitwasyon sa gun ban. May mga exemption din kasi, di ba? Kasi during the gun ban, sinasabi na sinasabi sa COMELEC na okay lang, look, pwede ka muna umalis, pabalik-balik ka na lang, pa-check-check na lang. May sinasabi sa guidelines ng COMELEC na yes, bawal i-travel, di ba? Bawal magdala ng baril. Pero, ang nasa COMELEC guidelines kasi, visual inspection lang doon sa sasakyan natin. Okay? Wala naman sinasabing itaktak mo yung sasakyan. Maraming places sa sasakyan natin na pwede mong pagtaguan ng unit. Okay? Pero, yun nga. Ang sabi, visual inspection. Hindi pwedeng itaktak or halugugin yung sasakyan. Okay? Siyempre, dami namang places sa sasakyan na pwede mong isilid yun, di ba? Yan. Kaya, pero, during the gun ban, hindi ko naman sinasabing ganun ang gawin ninyo. Okay? Hindi ko sinasabing i-travel ninyo. Hanggat maaari, during the gun ban,
Huwag na lang natin i-travel siguro, di ba? Hayaan na lang natin sa bahay, limitahan muna natin, di ba? Kasi, para makasunod tayo dun sa sinasabi ng ating COMELEC, para makasunod tayo sa gobyerno natin, di ba? Huwag lang matigas ang ulo, iwasan maging matigas ang ulo, iwasan maging pasaway, di ba? Ngayon, ibang usapan during the gun ban kung isasakay mo ng eroplano. Siyempre, magiging visible yan kasi may x-ray, di ba? May x-ray inspection eh. So, may kalalagyan ka talaga dyan, di ba? Pero kung during the ordinary days lang, pwede din naman. Pero I don't suggest. Kasi, in order no, na maisakay mo yan sa aeroplano, you must have the permit to transport. Yan. Kailangan mo ng permit to transport. Saan kinukuha yung permit to transport? Sa Camp Crame. Together with the official receipt ng unit ninyo. Okay? Yan. Meron kasi mga ka-airsoft na bibili sila ng airsoft on the spot, then wala na silang time na kumuha pa ng permit to transport. Sa mga ganang pagkakataon, kami yung mismong nagpapaship ng item. Okay? Pero kung ikaw mismo gusto mo, ikaw may dala kang airsoft, no. It's a big no. Hindi talaga tatanggapin yan sa aeroplano, hindi talaga tatanggapin ang airsoft natin. It is because airsoft is the high-end replica of the live. Ibig sabihin, high-end replica ng tunay. Kaya hindi talaga tatanggapin yan, no? Pwedeng pagkamalan, pwedeng nasa delikado. Okay? Saan ang best place para laruin ang airsoft? Saan ang best place daw para laruin niya yung airsoft niya? Lahat ng lokasyon pwede, maliban na lang on public area. Okay? Lahat ng lokasyon, likod ng bahay mo, harapan ng bahay mo, garahe mo, backyard mo, second floor ng bahay mo, rooftop ng bahay mo, roof deck ng bahay mo, pwede. Ba? Ngayon, saan pa? Shooting range, firing range, game site, pwede. Maraming pwedeng lugar. Hindi lang siya pwede, saan? Sa basketball court, doon ka maglalaro. Saan pa? Sa harapan ng barangay, sa harapan ng mall, sa munisipyo, sa mga establishments. Yun. Diba? Hindi siya pwede ron. Kasi, high-end replica nga ng tunay ang airsoft. Pwedeng pagkaroon ng pagkamalan, maging sanhi ng alarma, ng pagkatakot ng mga taong nakakakita sa paligid. Okay? Kung ano yung pag-treat natin sa tunay, ganun din ang airsoft. Kung paano natin tinitreat yung live, ganun din po ang airsoft. Kaya kailangan maging responsable po tayo. Hindi po pwedeng isukbit, ibulsa, hindi pwedeng bit-bitin in public, hindi pwedeng iwas-iwas, hindi mo pwedeng ipagmayabang in public. Okay? Anywhere, pwede, wag lang in public area. Okay? Diba? Ayan. For example, mga ka-airsoft, mahilig kang uminom ng alak. Diba? Ang pag-inom ba ng alak, legal o bawal? Tatanungin ko kayo, ha? Okay. Tahimik sila. Mga airsoft, ang pag-inom ba ng alak, legal or bawal? O yan. Sagot kayo, mga airsoft. Hindi, yan. Sabi ni Alan Villaris, good evening, Sir Bigman, and to our hobbies. Stay safe po palagi. Okay, no? Ayan, tinatanong ko kayo, mga airsoft, ha? Ang pag-inom po ba ng alak, legal o bawal? Ayan. Pasagot po. No? Ang pag-inom ba ng Alan Villaris, tatanungin kita, yung pag-inom ba ng alak, ayon sa ating batas, legal? Legal ba? Or bawal? Ayan. Pasagot, brother. Pasagot tayo, mga airsoft, no? Para makuha ko yung opinion nyo. Legal, sir. Tama yan. Ang pag-inom ng alak, legal. Pero, ang pag-inom ng alak, bawal.
Bawal. Ayan. Ayan, kanya-kanya opinion na. Ayan na. Sabi ni John Lloyd, bawal. Sabi ni Alan Villaris, legal. Ibig sabihin, legal, pwede. No? Okay, sabi ni John Lloyd, bawal. Okay, ano pa? Yung mga opinion nyo. Importante kasi yan eh. Gusto ko malaman yung mga opinion nyo, no? Ulit, ang pag-inom po ba ng alak, legal or bawal? Yan, no? Okay, sige. Sasagot na ako, no? Ang pag-inom ng alak, nagiging legal kung ginagawa mo sa tamang lugar. Ang pag-inom ng alak ay bawal kung ginagawa mo to sa maling lugar. Okay? Kung ikaw, umiinom ka ng alak, okay, nandyan ka sa garahe mo, sa bahay mo. Sa bahay muna, simulan natin. Nandun ka sa bahay mo, sa sala mo, umiinom ka ng alak. Legal yan. Pwede yan. Diba? Kahit inumin mo pa yung isang box ng Pundador, kahit inumin mo pa yung isang box ng Emperador, kahit gumagapang ka na sa kalasingan, legal yan. Tama? Magiging illegal yan kung umiinom ka sa tabing kalsada, kung umiinom ka sa plaza, kung umiinom ka sa basketball court, kung umiinom ka sa munisipyo, sa labas ng ospital, sa paligid ng mga maraming tao, nagiging illegal or nagiging bawal yan. Okay? Ang marijuana, cannabis, legal or bawal? Legal. Pero nasa tao kung paano at saan gagamitin. Ang gaganda ng mga opinion nyo. Mukhang talagang kargado na kayo ng kaalaman na galing sa Big Man, no? Okay, no? Tama. Ang ganda, no? Ito ha. Yung marijuana, legal yan. Gamot yan eh. Diba? Gamot yan eh. Ang marijuana, legal yan. Ngayon, nagiging bawal yan kasi mali yung paraan ng paggamit. Okay? Kung yung cannabis, marijuana, gagamitin bilang panggamot, i-extract yung oil, gagamitin bilang panggamot, legal. Nakakagaling nga sa mga epileptic person yan. Diba? Ginagamit yan as a remedy para dun sa mga may mga epilepsy. Diba? Pero, kung yan, susunugin mo at hihit-hitin mo, illegal yan. Bawal yun. Diba? Pero kung yan, hahayaan mong ma-extract. Diba? Maihalo doon sa gamot na kailangan paggamitan, legal yan. Okay? Ganyan din ang airsoft. Ang airsoft, nandun ka sa garahe mo, naglalaro ka, pak. Legal yan. Pero kung yung airsoft, namamaril ka doon sa labas ng bahay nyo, puk, bawal yan. Okay? Kaya in short, airsoft is legal, depende sa paggagamitan mo, depende sa gumagamit. Okay? Pag yung airsoft hindi mo gagamitin sa tama, illegal yan. Okay na? Downers yun, boss. Pampakalma. Pero inaabuso o kaya naging bawal. Ayan. Totoo naman eh. Di ba? Ayan. Ayun na. Kaya saan tamang laruin ng airsoft? Sa tamang lugar. Okay? Pag nasa maling lugar ka, may kalalagyan ka. Di ba? Naglalaro ka doon sa garahe mo. Naglalaro kayo ng anak mo. Firing. Pak! May mga dumaan na polis. Mobile. Or mga sabihin natin, enforcer.
pwede ka bang hulihin? Hindi. Kasi, naglalaro ka doon sa tamang lugar. Ang nilalaro mo is isang laruan na kung tawagin natin is airsoft. Okay? Nando ka sa tamang lugar. Kaya, there's no way para hulihin ka or sitahin ka. Nando ka sa tamang lugar eh. Okay? Pero kung maglalaro ka sa labas ng bahay mo, sa kalsada, doon ka nagtayo ng target, pak, 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 pak. Yun ang illegal. Yun ang bawal. Okay? Yan. Sana nasagot natin ng ng maliwanag, ng makabuluhan yung tanong ng ating ka-airsoft, no? Okay. Saan ako makakakuha ng permit para sa aking airsoft, no? If you really want to have a permit, mag-inquire ka siguro sa Camp Crame, no? Under Fire and Explosive Office, no? FEO, kasi yan yung may jurisdiction, no? Firearms and Explosive Office. Yan yung may jurisdiction nung, alam mo na, ng mga airsoft, kasi airsoft is a firearms na replica ng tunay, no? If you really want, pwede, no? Pero the permit that they will issue doesn't authorize you na bitbitin siya in public. Okay, no? Alam ko kasi yung iba, iniisip nila, pag may permit na sila, pwede na nilang gamitin in public. Ganyan yan eh. Yan ang mindsetting ng tao eh. Akala nila, pag meron ng papers or documents, pwede mo nang bitbitin in public. Kasi gusto mo magyabang. Di ba? Ganyan yan eh. Hindi pa rin pwedeng bitbitin in public kahit lahat ng dokumento nasa iyo na. Okay? Tandaan nyo to. Kahit yung pinakamatinding dokumento, kahit yung pirma ni BBM, kahit yung pirma ni ex-president Rodrigo Roa Duterte, hindi ka bibigyan ng otorisasyon para bitbitin ito in public. Okay? Useless. Kaya, ako ang sinasabi ko, if you want to have a permit, go. Get a permit. Diba? Pero there's no such thing as document and permit on the airsoft. Pero if you want, wala namang mawawala eh, diba? Try mo yung tinatawag na one-time permit, yung mga ganun. Wala namang mawawala eh. Ngayon, anong magigain mo if you have the one-time permit? If you have the permit from the Camp Crame, anong magigain mo? Anong magigain nung taong walang permit? Parehas lang kayo. Okay? Kaya, yun. Ayan, opinion ko yan, no? Okay. Gusto magsimula ng mga kids ko ng paglalaro ng airsoft. Okay? Isang 5 years old at isang 10 years old. Pwede ba sila? Okay. Yeah. Tanong ni Madam Laila or Leila? Laila. Madam Laila Concepcion of B. Pangasinan? Ano yung B? Bani? B. Pangasinan eh. Okay. Madam Laila Concepcion of Bani, Pangasinan, or ano pa ba? Bayambang, Pangasinan. Anyway. Sa 5 sa 10, best yan. Best yan, no? Pahawakin mo ng airsoft. Tandaan nyo, no? Yung bata, the early, the better. The earlier, the better, no? Napahawakin mo or i-train mo or turuan mo ng basic discipline. The earlier, the better. Okay? Pero syempre, dapat yung guidance ng guardian nandoon, is present. No? Hindi pwedeng, sige, naturuan mo na. Ano ba? Anak, ganito yan ha. Kailangan finger up, blah, 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 blah.
Tapos the next day, hahayaan mo na. Hindi pwede yun. No? Bata ay still bata. Malikot ang isip, maharot, malaro, dumarating sa puntong nakakalimutan nila yung mga reminders, yung mga sinabi mo on a certain thing. Kaya, hindi pwedeng wala yung guidance mo as a guardian, as a parents, while they are holding, while they are playing the airsoft. Okay? Kailangan nandyan ka to guide, to let them know, to remind them. Oops! Di ba bawal yan, baby? O kaya, okay mga kids, di ba bawal, di ba sinabi ko sa inyo, bawal i-point yan, itutok. Di ba? O, yan, i-remind mo sila, no? When is the best time? Now. Kasi the earlier, the better. Yung mga bata ngayon, ibang klase. Napaka fast learner, no? Because of the technologies around us, napakabilis nilang matuto. Ibang-iba, way back compare mo nung mga batch natin, di ba? Talagang bihira yung bata ngayon na kung tawagin mapurol yung utak, no? Di ba nung panahon natin, pag hindi ka makapag-memorize, pag hindi mo maalala, pag hindi mo magawa yung isang bagay, sasabihin ng mga matatanda natin ang purol ng utak mo. O, di ba? Ganyan yan di ba? Pero ibang-iba yung mga bata ngayon. Don't underestimate yung mga bata. Ibang-iba sila. Ang gagaling ng, yung thinking nila, ability. Ibang-iba sa meron tayo nung panahon dati, di ba? Kaya ibang-iba yung mga bata ngayon, wag natin silang parang i-underestimate. Ibang-iba silang matatalino, promise. Okay? Okay, dako na muna tayo sa online. Baka may tanong, Sir Bigman, okay. Need po ba ng permit if travel ang airsoft? Sabi ni Nelson Sanares. Actually, depende sa pagta-travel mo. Siguro from, let's say, kung Luzon to Visayas, gagamit ka ng airplane, dadaan sa scanner yan, kailangan mo ng permit to travel. Pero kung let's say within Visayas, within Luzon, then nakasasakyan ka naman, nakakotse ka naman, no need, no? Ano na lang, parang masyado na lang ginagawang komplikado. Kung babiyahe ka lang from one point to another, may permit to travel ka pa. Tandaan nyo to ang permit to travel is one time only, na expire yan. Overnight only, 24 hours, 48 hours, ganun lang, no? Every time na gusto mong kumuha ng permit to travel, there's an expiration there's a duration, no? Pag halimbawa tatanungin ka nila, saan ka pupunta? Ilang oras ka bago makapunta ron? Yun lang yun. Effectivity nun, yun lang, okay? Kaya kung kukuha permit to travel, every time ka magta-travel ka, it's up to you, no? Pero kung land-based lang, may sasakyan ka, nakamotor ka, nakakotse ka, no need. For me, practical lang, no? Practical lang. No need for a permit to travel. Okay? Maliban na nga lang kung mag-aeroplano ka. Diba? Mag-aeroplano ka, malamang yan. Pwede yan. Ay, maskan yan, no? Okay, so, may mga tanong pa ba? Okay. Okay, no? May tanong dito, text. Okay, big man. Paano kung nagmomotor ako at nakita ang airsoft ko? Anong mangyayari? Sabi niya. Nagmumotor ka, nakita ang airsoft mo, depende sa senaryo
sitwasyon. Sa totoo lang, no? Depende sa senaryo. Nagmumotor ka, nakita yung airsoft mo, nakita yung airsoft mo, naka-conceal, naka-gun bag, nakatabi doon sa box. Walang problema. Diba? Nagmumotor ka, nakita yung airsoft mo, nandun sa bewang mo. May kalalagyan ka. Diba? Nakita yung airsoft mo, nakasokbit dito. Ha! May kalalagyan ka nun. Diba? Pero nakita yung airsoft mo, naka-gun bag, nandun sa GB box mo, or nasa compartment ng motor mo. Safe ka dun. Okay? Ano lang yan, no? It's how you deal with the situation, no? It's how you deal with the situation. Pag sinabi kasing nagmumotor ka, tapos pinara ka, it's how you deal with the situation eh. Pinara ka, mamupo ka, kausapin mo maayos eh. Hello sir, good evening po. Okay po, check nyo po yung gamit ko. May dala po akong airsoft. Papunta ako sa game site, or galing ako sa game site, or nagkaroon ng family bonding kami, naglaro-laro kami. Tapos, di ba? Kung halimbawa, nagmomotor ka, pinara ka, checkpoint, ang yabang mo pa, oops, kamong ganun, bakit? Anong violation ko? Nagkagaganon ka. Di ba? Oops, huwag mong titignan yan. Sabi ni Big Man, bawal yan. Ay putya, ginamit mo pa yung pangalan ko. Oo, di ba? Ibang senaryo yun. No? Ako napapansin ko, ang dami kasing kamote. No? Ang daming kamote. Okay. Nagmumotor siya. Ngayon may checkpoint. Siya pa yung mayabang. Siya pa yung adelentado sumagot. Siya pa yung... Akala mo yung pulis ang luluhod sa'yo. Akala mo yung pulis ang magdidiplomasya sa'yo. Hindi ganun. Diba? Meron kang dalang alam mo na na airsoft eh. Diba? Bumati ka, sir, good evening po. Sasabihin sa inyo yan, ano lang tayo ha, inspection lang tayo, random to. Pumesto kami rito para i-check yung mga dadaan na kamotor, di ba? So, be submissive, di ba? Okay sir, check nyo po yung likod ko. By the way sir, meron ako dalang airsoft dyan ha. I-check nyo na rin po. Naglaro kasi kami, etc. Bla bla bla. Walang problema yun, di ba? Yung mga kapulisan natin, may puso rin naman yan. Tao rin naman yan, di ba? Hindi naman berdugo yan, di ba? Para katakutan mo palagi. Tao rin yan. Marunong rin matakot sa Panginoon yan. Di ba? Meron ring sinusunod na Panginoon yan, di ba? Kaya wala kang dapat ipagkaba, no? Sabi ko nga sa inyo, it's how you deal with the situation. Kung ikaw may dala kang airsoft, naging mapagkumbaba ka, naging submissive ka, wala kang problema. May dala kang airsoft, ay yabang mo pa, putya, may kalalagyan ka. Okay? Yun. Ayan, basta on every reaction, on every reaction, there is a equal reaction. Di ba? Niyabangan mo yung pulis pinagsalitaan mo ng masama, putya, may kalalagyan ka, di ba? Pero kung naging meron bang tao na nagpakumbaba ka ang babaw ng boses mo, tapos yung isa, susuguirin ka pa ba ng pulis? Hindi na. Nakita ng pulis, magalang ka. Sir, hello po, good evening po. Sige po, sir, check nyo po yung gamit ko. Tapos, meron bang ganun ang pinakita mo, tapos binarumbado ka pa? Walang ganun. No? Kaya kung babarumbaduhin ka ng kausap mo, ng kaharap mo, dahil ganun yung pakikitungo mo. Pero kung magalang ka, submissive ka, goods yun. Okay?
Sir, question po regarding sa green gas canister. May tendency po ba magkaroon ng leak pag matagal hindi ginagamit? Based on our experience, I will speak based on our experience, no? Not based by the book or based by the sinabi or based by the chismis ng Marites. Okay? I will speak based on what I have experienced. Based on my experience, meron ako dating green gas, 6 years na tumatagal. Never naman nagbawas. Oh, no? Hindi nagbawas. Based on my experience. Pero based on other experience, nag-stock daw sila ng gas, naubos. Ang tanong, tama ba yung ginagawa mo? Di ba? Ganun yun eh. Ako, katulad ako, sige, nag-stock ako ng gas. Exact room temperature lang. Kung ano yung lamig ng kwarto ko, nandun lang, nasa cabinet lang, pa. Ang tanong, sumingaw ba? Hindi. Nagamit ko pa rin hanggang sa naubos na lang. No? Ngayon, I'm speaking based on my experience. Ha? Hindi ko lang alam doon sa iba kasi may mga naririnig ako na sumingaw daw yung green gas nila. Bakit sumingaw? Diba? May dahilan kung bakit sumingaw. Kung yan, binili mo ng bago at tama ang paggamit mo, hindi sisingaw yan. The only way na sisingaw ang isang green gas natin is dito. Sa nozzle. Kung sakaling mali or sobrang lakas ng diba? Pag-press mo while refilling or accidentally nalaglag to. Pak! Yun. Possible masira to. Magkaroon ng leak dyan. Pero kung sakaling normal ka lang tao, normal ka lang nagre-refill, hindi naman. Ako, minsan lang akong, actually aminin ko, no? Minsan na ako nasingawan ng gas dahil sa pagkakamali ko. Nalaglag ko siya. Ito, nalaglag ko rito. Dito. Ayan, nagla-live ako. Nalaglag ko to, nabitawan ko. Ito, tumama sa ground. Tapos, sumingaw na siya. No, parang na-misalign to. Ito, parang imbis na diretso siya, parang bumaloktot na gano'n. Kaya, ayun, no? Depende sa paggamit mo rin kasi. Depende sa senaryo. Pero kung nakastock lang siya, wala. Sa totoo lang. Then, meron naman protective cap di ba? Meron takip yan Takpan mo, gano'n. Yun lang, no? Yun. Okay, no? Sana nasagot ko ng matino yung sagot ni Alan Villaris. Okay, what is the best pistol na pwedeng pang collection? Okay. The best pistol na magandang pang collection is yung pistol na hindi common. Diba? Wag ka magko-collect ng something na common. Mag-collect ka ng something na expensive, something na rare or very rare. Okay? Pag nag-collect ka ng something in common, walang value yun. Pag nag-collect ka ng isang bagay na maraming meron or lahat meron, you're not collecting. Hindi ka nagko-collect. Nagsasayang ka lang. Diba? Ang mga kino-collect, yung something na rare, ikaw lang ang meron. Yung something na mahal, yung ang mahal-mahal ng presyo, hindi mabili ng kahit sino or ng maraming tao, iilan lang ang nakakabili. Yun ang masarap i-collect. Kasi someday may value. Diba? Pero kung magko-collect ka, lahat kayo, sabihin mo, I'm a collector. And my collection is Glock 17. Pucha. Lahat ng tao naka-Glock 17. Di ba? Lahat ng tao naka-Glock 17. So, di ba? Kumbaga, sayang yung collection mo. Walang value. Di ba?
Kaya mo nga kinokolik eh, kaya mo pinapatagal, kaya mo pinipreserve. Time will come, may value. Di ba? Pero kung kinolik mo eh, yung common na yan, di ba? Wala yun. Walang value yun. Di ba? Nagsayang ka lang. Nagsayang ka lang ng panahon at ng oras. Eh kung ang kinolik mo yung something na may value, something na ikaw lang ang meron, or iilan lang kayong meron, eh, that is the collection. Di ba? Ngayon, just to give you an example, isa sa napakaganda at napakalupit na i-collect ay ang 1911 D-Day. Pakita natin habang meron pa tayo. Soon mawawala na to, soon mauubos na to. Big man lang. Meron ito. Ito ang isa sa napakalupit at napakagandang kolektahin. This is the 1911 D-Day. Pakita ko sa inyo ang laman ha. Makakalog-kalog ha. See? Box pa lang, napakalupit na, di ba? Yan, ayan. Isa sa pinakamagandang i-collector unit na to kasi, bakit? Ilan lang ang meron nito? Ang tanong, lagi bang meron nito? Wala. Hindi lagi magkakaroon nito. Oh, oops, naalis. 1911 D-Day. Dali, mali ako ng pasok. Okay. Baliktad ang pasok ko eh. Yan. Isa sa napakagandang kolektahin to. Kasi, ilan lang kayong meron. Hindi lahat meron, di ba? The 1911 D-Day. Okay? Yan. Di ba? Airsoft to, ha? Oh. Ito ang isa sa napakagandang kolektahin. Di ba? Kasi, hindi lahat ng tao meron ito. Hindi to mahal, ay hindi to common, hindi to mumurahin. So, when it comes to collection, bidang-bida ka at sikat ka talaga kung ganito yung ilalabas mo, kung ganito yung sasabihin mong collection mo. Pero kung sasabihin mo, collection ko yung WE 1911 or WE Glock, putya, lahat may ganun eh. Common na common eh. Di ba? Maraming issue, maraming restock. Eh, hindi siya magandang i-collect. Pero kung ganito i-collect mo, pak! At taas ng value. O yan, di ba? Ganun lang naman. Totoo lang yan mga ka-airsoft. Para akong sinisipon. Grabe. Hi, good PM. Ano po ba mas okay yung may slide lock pag wala ng bala? Or hindi nag-i-slide lock kapag wala ng bala? Kapag meron, recoil, shock, buffer, thank you, Idol Pigman. Don Ski Rosal. Siyempre, mas maganda na yung nag-i-slide lock. Kasi features yun eh. Diba? Mas maganda yun. Nag-i-slide lock, mas okay. Ngayon, kung hindi nag-i-slide lock, there's a problem. There is a big problem on the unit. Yung paglalagay ng shock buffer is another thing. Okay? Bakit mo kailangan lagyan ng masyadong makapal na shock buffer? Pwede naman maglagay ka lang ng manipis. O, di ba? Eh, nasa sa'yo yun. Di ba? Nasa sa'yo yun. Kung nilagyan mo siya ng shock buffer for a purpose, eh, may purpose ka eh. Yung purpose mo, sa tingin mo tama, eh, hindi ko kaya i-correct yun. Di ba? Hindi ko papakialaman yun. Naglagay ka ng shock buffer, naglagay ka ng pagkakapal-kapal ng shock buffer, eh, may purpose ka. May option ka kasi nalagyan siya ng manipis, bakit mo nilagyan ng makapal? So, you take the option na lagyan siya ng makapal. So,
may mga consequences. Yun nga, hindi siya nag-open slide. Ang tanong, nag-e-enjoy ka ba nang meron siyang shock bumper na makapal at hindi nag-open slide? Nag-e-enjoy ka ba by then? So, kung nag-e-enjoy ka, wala tayong dapat pagtalunan. Wala kang dapat itanong sa akin. Okay? Pero, kung hindi ka nag-e-enjoy, di bawasan mo. Nipisan mo. Di ba? Yun. Although shock bumper is a big help on some unit. And shock bumper doesn't matter on some unit din. Di ba? Kaya lagyan mo ng shock bumper, kaya hindi, kaya ng unit. Di ba? Nilalagyan lang naman ng shock bumper yung mga unit na weak. Tingin ko lang yung mga mahihinang unit. Pero kung yung unit mo, putya, yung mga high-end like ZC Shadow, Godfather 6.0, tsaka hindi mo lagyan shock bumper eh. Kahit hindi mo siya lagyan ng shock bumper. Diba? Pero kung unit mo yung mga pipitsugin lagyan mo ng marami shock bumper. Diba? Pero for me, ang isang unit dapat nagpo-function ng alinsunod kung paano siya dapat mag-function. Okay? Yung isang magazine, for example, pag nilagyan mo ng gas at ipinasok mo sa unit at ikinasa mo, dapat puputok. Diba? Dapat magre-recall. Yun ang silbi niya. Pero pag yung isang magazine, nilagyan mo ng gas at pinasok mo sa unit mo, kinasa mo, hindi pumutok, hindi niya nagagawa yung purpose niya. Maganda ba yun? Maganda bang hindi niya magawa yung purpose niya? Pangit yun. Diba? Mas magandang magawa niya yung purpose niya, by then, nagawa niya yung trabaho niya, naging maayos yung unit. Diba? Yun eh. Okay? Ayun, sana nasagot ko na matino yung tanong ng ating boss. Okay? Boss Big Man! Okay, Big Man, kwentuhan mo naman kami konti backstory ng Big Man. Ilang taon ka na nung nag-umpisa ka pumasok sa negosyo ng airsoft at ano man in-encounter mo naging problem? Paano mo nalampasan? Pucha, mahabang kwento yan, Gekaho. Ang haba niyang kwento na yan. No? Way back, nag-start ako when I was in high school. That is way back. Basta when I was in first year high school. Mabigat ang buhay, syempre. Estudyante lang ako eh. Marami akong pangarap na pistol, na rifle. Ang daming different models. Syempre, hindi ko mabili. Diba? Hindi ko mabili. Pucha, nandiyan bibili ako ng mamurahin. Yun yung afford ko eh. Pucha, kinabukasan sira, ibabalik ko dun sa binilang ko. Ayaw nang tanggapin. Nandiyan itatambak ko na lang. Ganon. Tapos dumating ang second year, syempre mas lalong by the way, way back, kung tawagin namin yung isang pistol, hindi naman siya gas blowback rifle. Kung tawagin namin gas gun. Ang ginagamit namin na gas nun is Freon. Flon 12, R24, mga ganon. Flon 12, no? Way back, gano'n ang mga green gas namin. Walang green gas dati. Kailan lang yan eh. Yung green gas, no? Nung ipinagbawal yung Flon or yung Freon. Okay? Wala namang green gas dati. Yung masasabi mo na na 12 kg, 14 kg. Walang mga gano'n dati. Basta yan dati, pare-parehas Flon. No? So, syempre nga, dahil estudyante tayo, hindi naman natin afford lahat. So, ang daming mistakes, ang daming bagay na ginawa kong mali. Nandiyan, kinalag ko yung unit ko, hindi ko na maibalik. Marami, dami. No?
Marami, napakadami. Then, all of a sudden, syempre, ipon lang, dahan-dahan, mag-iipon ng pera. But still, ganun pa rin. Syempre, dahil estudyante ako, hindi ko afford yung mga ganun bagay. Diba? Syempre, hindi lang naman ako nag-iisang anak. Marami kami magkakapatid. Hindi ko naman pwedeng, nanay, tatay, bilhan mo naman ako nung ganun. Hindi pwede yun eh. Kasi syempre, niisip mo rin, marami kayong magkakapatid, hindi lang ikaw yung pinapaaral, di ba? Yun, hanggang syempre, yun, nagtsatsaga lang tayo sa mga pipitsuging unit, di ba? Then, syempre, nakagraduate ng high school, pucha, mas tumindi, mas naghirap, mas ang hirap magkaroon ng hobby. Kasi college na eh, di ba? Syempre, college na, mas seryoso na sa pag-aaral, nawawala na ng time. So, ang nangyayari, yung airsoft na, yung mismong unit natin na tinatawag naming gas gun, nakasabit na lang muna, di ba? Yung ibang tropa, yung ibang classmate, nagkakanda-benta-bentahan na lang kasi ayaw niya, di ba? Pangangailangan ng pera, mga ganun eh, maraming cases eh. Until dumating yung time na nakagraduate ako. Okay, pag nakagraduate, syempre, unang sweldo, o bigay sa magulang, di ba? Then, pangalawang sweldo, nakakapagsilid, nakakaipon ng kahit papano. Pangatlo, pangapat, panlima, hanggang sa nakabili na ng airsoft. Kasi nakaipon ka na eh, di ba? Kasi once you are an airsofter, once you like to fire, always you will like to fire. Pag naging airsofter ka na, babalik at babalik ka sa paglalaro ng airsoft. Mamimiss mo yan. No? Then, yun. Nagpatuloy hanggang nakabili. Ayan. Yung mga experience ko way back nung high school na bumili ng second hand, bumili ng mumurahin, hindi ko na ginawa during nung nakagraduate na ako, nung nakapagtrabaho na. So, ipon sa mga unit na quality. Siyempre, nagtatanong-tanong na tayo niyan. Yan na yung pagsikat na ng internet eh, di ba? Yan na, sikat na ang internet. Way back kasi nung high school kami, wala namang internet. Meron kang kailangang malaman, putya, magbasa ka ng manual. 'Di ba? Meron kang gustong malaman. Wala kang mapagtatanungan ng panahon namin. Putya, wala magtuturo sa iyo, madadamot sa mga information. Kaya yun ang bagay na ayaw kong gawin sa inyo, yung ipagdamot yung mga first hand information. Dati wala kang mapagtanungan. Paano ba to ikabit? Wala. Putya, kung paano mo, trial and error. Pero syempre, nung nakagraduate na ako, yan ay pag-boom ng internet. Dali na mag-research eh. Di ba? Titignan mo kung how to build, how to disassemble, blah blah. Madali na. Di ba? Then, yun. Syempre, I've been to different may airsoft ka na, hindi ka pa rin makapag-focus eh. Diba? Kasi bakit? Sinisimulan mo na kasing buuin yung magiging pundasyon ng buhay mo. Diba? Yun yung pagpapamilya mo, diba? So, I met my wife, then, syempre, ipon. Maisasantabi na naman yung hobby. Maisasantabi na naman yan. Then, pag naisantabi yung hobby, ipon, syempre, di ba? Then, magkakaroon ka ng anak, ipon. Ganun eh. Maisasantabi yung hobby kasi yung ipon, kailangan may savings dahil pag yung anak nagkasakit, or yung misis na ngailangan, may medical expenses, putya, talagang walang katapusan. Walang katapusan talaga, no? May nakakaipon ka na, gusto mong lumaro, putya, biglang may emergency, kinailangan yung pera.
Wala, di ba? Hanggang sa dumating yung nabigyan ng tamang oras. Tsaka tamang, yun, may ipon na, then nagkaroon ka ng oras para makapaglaro. Yun ang pinakamasarap doon, no? Yun ang pinakamasarap doon, yung kahit papano nakasettle ka na, medyo maluwag na yung pamumuhay, sobra-sobra na yung sweldo mo sa magiging expenses mo. Yun yung pinakamasarap kasi magagawa mo na ng unti-unti yung pinapangarap mong hobby. Basta ako, mahabang story yan. Baka pag kinento ko sa inyo, pati yung mga pangyayari sa buhay ko, kulang yung 3 araw natin. Meron part 1, may part 2, part 3. No? Pero, isa lang masasabi ko, no? Just grind. Trabaho lang. Work lang ng work. Yung bagay na hindi mo kayang bilhin sa ngayon, time will come, kayang-kaya mo nang bilhin yun. Yun yung senyales na nagtatagumpay ka. Pag yung bagay na mamahalin, naging mura para sa'yo. Okay? Mahaba yung tanong mo. Mahirap, ano yan? Mahirap talakayin yan. And I'm sure, kaya mo na itanong yan dahil narinig mo na kung paano. Di ba? Okay. Anyway, no? Ang dami. Ito lifetime warranty. Paano po? Okay. Lifetime warranty, bawat unit na lalabas dito sa Big Man, may warranty na tinatawag. Lifetime warranty. Okay? So, basta nagka-problema kayo, hanggat maaari, dalihin nyo sa amin. Huwag nyong bubuksan kasi nantok ako. Huwag nyong bubuksan kasi hindi naman namin i-void yung warranty, pero nahihirapan kami pag yung unit kinalikot na ng iba. Minsan, pag binuksan na ng iba, may nawawala ng tornilyo, may nawawala ng spring. Bagay na ang hirap di ba? Kaya, yun lang ang pakiusap ko regarding lifetime warranty. Huwag niyong bubuksan. Hayaan nyo kami yung magbubukas ng unit, no? Kasi pag nabuksan na ng iba, masakit na talaga sa ulo. Okay? What is the most better unit for a senior like me? Battery type or gas type rifle? Best para sa senior. Best para sa senior, oo, rifle. Kasi bakit? Less maintenance, mas easy to operate, pero ako, ang marerekomenda ko pa rin is the AEG. No? Hindi ko maire-recommenda si GBBR para sa isang senior. Why? Senior, ang GBBR mabigat. Sa totoo lang, karamihan sa GBBR talagang solid. Bakit solid? Kasi ang GBBR is gas blowback. May blowback. Ang kakapal ng dapat makapal ang materyales sa isang bagay para kayanin niya yung blowback. Sumisipa yan di ba? So may blowback. Tapos, syempre senior, mainipin. Di ba? Yung gas blowback kasi, pag nagamit mo na, kailangan pahinga mo muna para lumamig yung magazine, di ba? Pag dinire-diretso mo, tinuloy-tuloy mo, ang tendency, lalamig yung magazine, lalakas ka na lalakas sa gas. Hihina lang nang hihina yung rifle mo, di ba? Pero sa AEG, consistent. Mula unang bala hanggang sa pang 300 na bala, consistent ang putok niya. Hindi siya manghihina. Naubusan ka ng bala, refillan mo, papapak, pasok mo ulit, another 300 rounds, pare-pareho yung lakas niya. Consistent, no? Sa gas blowback, hindi ganun. Naka 30 magazine ka na, oops, pahinga mo muna yung magazine mo kasi malamig na yan. Hindi pwedeng 2, 3 sunod na magazine, pak, tapos naubos, lagyan mo ulit, papapak, pak,
Naubos, pak! Ay, putyan, lakas mo sa gas nun. No? You're consuming the gas that is, kumbaga, mas malakas talaga siya sa gas. Tapos, bukod sa malakas na siya sa gas, mahina pa yung putok niya. Kasi, bumibigat yung gas pag lumalamig. Di ba? Pag lumalamig, mabigat yung gas. So, pag mabigat yung gas, kailangan mo ng maraming gas para i-fire yung baril mo. Di ba? Yun yun, no? Kaya, hindi pwede yun, no? Ako, ang marirecommend ako talaga para sa isang senior is the AEG. Para mas less worry. Kasi mainipin ang mga seniors, sa totoo lang, mainipin, ayaw nag-aantay, ayaw na nabibitin yan pagdating sa firing, di ba? Kumbaga, maboboring agad sila eh. Yung patience nila mababa eh, di ba? Gusto nila, ayaw nila ng dispalinghadong unit pag mga seniors, di ba? Sa bagay, matanda na nga eh, tapos papasakitin mo pa yung ulo. Eh kaya nga nag-airsoft yan para malibang, di ba? Tapos biglang papasakitin mo pa yung ulo doon sa unit mo, teka, eh, napunto nga naman kung bakit mag-iinit ang ulo niya, di ba? Ayun. Kaya ako, marirecommend ako pa rin is the battery type. Nalobat, charge mo lang, parang cellphone. Yun. As easy as that, no? Okay, so, yun lang muna mga Karsop. Grabe, inaantok ako. Pero, yun nga, dahil pagod din, no? Kasi, galing kami sa, ni Lucas, yun sa birthday. Actually, wala pa akong tulog. Pagdating ko kaninang hapon, may mga nag-walk-in, 3 yun. So, yun, no? Kaya, yun lang muna mga Karsop. Although, madami pa to, I will discuss all of this some other time. Promise you that. Okay? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong likod, Pigman. Thank you po! And have a blessed day. Wala akong director. Ako lang ang kikilos. Thank you.